Okay, maayong buntag sa tanan, no? Sugod na punta sa ato ang panimbahon. Na-remind ko sa kagabi, nagapaminaw ako sa teaching ni Bob Jim. Huwag yung gina-emphasize ang inculcation of Bible doctrine. In fact, ang usa ka subject, ginabalik-balik yun niya sa pagtudlo. No? Kay matud pa niya, hangtod nga dili pa nimo ma-memorize, nagpasabot nga wala pa na inculcate diya sa imong panguna-una. Wala pa nimo na tun-i. No? And samtang nagapaminaw ko, tinuod yun. No? Ang doktrina, kung dili pa musulod sa ato ang kalag, wala pa gid siya kahimuan sa atong kinabuhi. Wala pa siya pulos, no? Mabitaw na ang kanunay, ginabalik-balik na ko ang mga pagtulunan, kay ang pagtulunan mao gyud magahatag kanato og kagawasan. Kagawasan nga malikay kita sa pagpakasala, kagawasan nga magkinabuhi kita nga uyon diya sa kabubuton sa Dios, magkinabuhi kita nga malipayon sa atong Christian way of life. So, samtang nagapaminaw ko kagabi, na-remind ko sa sige niyag tudlo may tungod sa repetition. Iyang gina-emphasize ang pagbalik-balik sa pagtudlo sa mga doktrina. Kay hangtod nga dili gyud siya masulod sa tuang kalag, wala siya kahimuan. Hangtod nga dili siya mosulod diri sa tuang kalag, wala siya, no? Sa dihang nagatudlo ang pastor sa usa ka pagtulunan, ug samtang migo diri sa iyahang nose, and then dili mo transfer diri sa iyahang kardiya, ang pulong sa Dios wala gyud kahimuan. So muna nga, nakaanak ko, I do not know, nahumanan akong tudlo ang doctrine sa grasya, 8 categories of grace. Siguro na-memorize na ninyo ang 8 categories of grace. Kaya ang 8 ka kategorya sa grasya, muna'y naghatag kanimo og kadasig nga magapangalagad ka, nga may kagawasan ka, dili ka legalistic, wala ka nagapangusog sa imong kaugalingon, nagkinabuhi ka pinagi sa gahom sa balang espiritu, nagkinabuhi ka nga limpyo sa sala, nagkinabuhi ka nga walay pagduha-duha, buti pasabot nga kung nasabtan nimo ang grasya, nagkinabuhi ka nga Kristohanon nga usa ka epektibo, no? Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug busa ang doktrina importante kayo, no? Nga dili lang nga imuhang nadunggan, kundi kinahanglan nga imong masabtan. Dili lang ka nadunggan, imong ang imong kinabuhi nga okay na, no? Kundi ang doktrina dapat imong yung masabtan. O sa diyang masabtan nimo, kinahanglan imong pagatuhan. Para nga mo transfer diri sa right lobe, o diri siya mag-store sa 7 compartments, no? Sa soul streams of consciousness. Diri siya magpuyo, no? O sa diyang magpuyo na diri, ang pulong sa Dios mao na nang dili na nimo jud siya makalimtan.
Di na gyud nimo siya makalimtan. Pananglitan sa atwa sa eskwelahan, di na gyud ta pwedeng ambot, I do not know, way labot sa mga bata, no? I do not know kung ang 1 plus 1 sa inyo dili 2. Ang tanan na hibalog yun nga, ang 1 plus 1 equals 2. Tungod kay naa siya dire. Ang uban gani, ang mga plus, dili na nila gamitan og kalkyo. Itong mga sayon lang, di na bisag multiplication, dili na gamitan kalkyo ng uban. No? Minus, dili na gamitan og kalkyo. Makita na nila dire sa ilahang mentality ang accurate nga tubag. Ug busa, importante gyud nga mamaster na to ang mga pagtulunan, mga doktrina ug magpuyo diha sa atong kalag. Mao gina siya maghatag kanimo og kalipay, maghatag nimo og wisdom. I really praise the Lord sa atong mga Sunday school, no? Gikan sa mga kabataan ngadto na sa adult, no? O ganina gina-emphasize gyud ni Pastor Brindo ang pagtuon sa doktrina nga dapat masabtan gyud nimo. Magwapo to yung illustration ganina. Nagbuhat siya illustration nga giganahan siya sa kanta pero wala niya masabti ang kanta. Pero ganahan siya sa kanta. Ganahan siya magkanta-kanta ng kantaha kay kuan lagi. Siguro singabol kayo pero wa niya masabti ang kanta. O samtang appeal daw siya ka mature, iyang gikanta katong kantaha kay ganahan man siya niya atong kantaha. And then sa dihang mingon na ang MC kaniya, asa man nimo i-dedicate ni nga kanta. O matud pa niya sa I dedicate this song to my wife. So, dedicate daw niya ang katong kanta sa iyang asawa. Iyang pinalanggang asawa. Ano siya? Karon, kanta na siya. Sabi, sa may mong kantahon, kay i-dedicate man gid nimo sa imong asawa. Insya nga, ang akong kantahon, please release me, let me go. For I don't love you anymore. Kita ninyo, no? I-dedicate niya sa iyang pinalanggang asawa, pero ang iyang kanta, naghangyo di ay nga, i-release na ko, kaya wala ko nahigugma nimo. So, inguna na ang gitawag na to, usa ka magtutuo kung dili gid niya makatunan ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, walay kahait sa iyang kinabuhi. Dili mahimong kagamitan sa iyang kinabuhi. Adlaw ug adlaw. Ginabalik-balik na nato diri ang rebound technique. Siguro na-memorize na yun ninyo ng rebound technique, no? Ginatudlo na nato diri ang edification complex of the soul, ang 8 categories of grace, kanang 8 ka kategorya sa grasya, pipila ka mga adlaw ato nang i-compile para mahimo nato na siyang usa ka booklet kay importante kay na sa inyo no. Actually ready na siya, ang atuan na lang niya na ang pag-print na lang. Gikan sa common grace ngadto sa efficacious grace, sa saving grace, padulong na sa logistical grace, super grace, ultra super grace, dying grace o surpassing grace. Kung nasabtan nimo ng 8 ka kategorya sa grasya, nindot kay na siya sa imong kinabuhi. Makita nimo og unsa ka grasyoso ang Dios, makonek nimo na sa the unfailing love of God, makaana kay gyud sa imong kinabuhi nga pagkanindot sa pulong sa Dios.
Kasi nag-connect mong sila, no? Nagtuon ka sa Word of God, sa problem-solving devices, makunik na to sa laing mga doctrine, no? Busa, ako gusto na ko magasugod sa doctrine of the Holy Spirit, pero ako nakita, basig na adun na kamo yung mga pangutana sa 8 categories of grace. Before kita muadto sa doctrine of the Holy Spirit, humana ta sa doctrine of Christ, yes, portion sa doctrine of God, and then doctrine of the Holy Spirit. Nganong atong ginatudlo ka na siya, tungod kay, kung dili na itong masabtan ang doctrine of God, doctrine of the Holy Spirit, the doctrine of Christ, kulang. Basig na mahibulong ka mo, basig ang inyong pangunahuna, ang Diyos, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu maura, no? So importante nga masabtan nato na siya. And then until such time nga makahuman kita niya ng mga pagtulunan, pwede natong i-take up na usab ang mga kategorya. So aduna ba mo yung mga pangutana sa doctrine of grace, no? Klaro na ba gyud nato gikan sa common grace, nabay maka-explain sa common grace, sa efficacious grace, sa saving grace, no? Ang ato na sa logistical grace. Basin baya og ninglabang lang kana siya sa ato ang mga huna-huna, no? Klaro na ba wa na yung mga pangutana? No? Sure? Kay mudritso na kita sa doctrine of the Holy Spirit. No? Ang atong Bible study kada mamang gunitin na mamang be. Ang atong Bible study kada Huwebes is the unfailing love of God, no? And then sugod na sab kita karon sa doctrine of the Holy Spirit. So at least na take up na nato ang Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, so karon din hina kita sa kadali akong i-ready ang murag padulong siya pagkalubat. Okay, akong gina-emphasize gyud pag maayo ninyo. Nga din ang pulong sa Dios diri gyud siya mo puyo sa right lobe of the mentality. Kay nganuman hangtod nga dili siya makapuyo sa right lobe, wala gyud siya kahimuan sa imong kinabuhi. Mura lang kag Kristohanon sa entero nga semana nga walay tinuod nga vibration sa tinuod nga pagka-espirituhanon sa sulod sa imong kinabuhi. Dili nimo ma-experience. O bisan man sa imong paminaw din ha, mahimo sa imong nga murag dili kayo para sa imong dili kayo adunay impact. So dapat moabot gyud siya diri nasa imong frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary. Kinahanglan gyud siya. Masabtan nimo ang vocabulary, ang word. Dili ka makasabot sa pulong sa Dios without understanding the vocabulary, no? So matag tuon nato sa pulong sa Dios nagi vocabulary. And then conscience, nganong importante ang conscience? Ang conscience mo na ni siya ang tinuod nga nagausab sa imong kinabuhi. Diri magpuyo ang norm and standard. Mahimo na nimong norm and standard ang pulong sa Dios. Now,
Ang tao, lain-lain ba ya og norm and standard? Tagahanta mo ko sa ka-example. Para sa mga terorista, ang pagpatay, maayo sa ilaha. So munang gusto gyud silang mapatay. Aduna pay mga pagtulungan gani nga mupatay gyud sila kay malangit daw sila, especially mga Kristiyano ilang pagapatyon. O ilahan ng norm and standard, no? Nganuman, ning puyo sa ilang konsensya ang ilang pagtulunan. Sa samang paagipod, kita sa dihang nagatuon kitag doktrina, mahimong norm and standard nato, ug mo na siya mahimong gawi nato adlaw-adlaw. And then diri momentum muning naghatag nimo na og kusog, and then wisdom. Ngadiin sa dihang ang pulong sa Dios nga nagapuyo nining tanan, nahimo nimong norm and standard ug nagkinabuhi ka sa pulong sa Dios, gi-apply nimo ang pulong sa Dios, mo nang gitawag natong wisdom. Ug matud pa sa Proverbs 3, itong gibasa nato kaganina, Proverbs 3:13, akong basahon pagbalik, nagaingon din malipayon ang tao nga makakaplag sa kaalam, ug ang tao nga makakabot sa pagsabot. Malipayon ang tao nga makakaplag sa kaalam. Now, kining kaalam nga gisgutan din actually, kung imong tanawon, kasi namoy kaalam nga secular, na kaalam nga kalibutanon. Halimbawa, engineer ka, wala kay kaalam sa engineering. Lawyer ka, may kaalam ka sa law, mga balaod. Doktor ka, may kaalam ka sa medicine. O makatabang nimo na siyang kaalam. Pero ang kaalam nga gisgutan din ang kaalam nga espirituhanon. Ang usa ka magtutuo nga iyang gisgutan din nga ang kaalam na nagapuyo sa iyang right lobe of the mentality o gina-apply niya sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, mao nang gitawag natong kaalam. Ug busa, kung mao man niya ang atong kinabuhi, mao man niya atong ulo, naay naka-ali din Nakibalo mo kung saan naka-ali diha? Problem solving device mo ni. Problem solving device. Na din ang unsay una? Rebound technique. Sunod, filling with the Holy Spirit. Sunod, sa Petrus drill. Sunod, grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Sunod, personal love for God. Sunod, impersonal love for all mankind. Sunod, personal sense of destiny. Sunod, occupation with Christ and sharing the happiness of God. So, kung na-memorize nimo ang problem-solving device, sa dihang adunay mga difficulty or adversity, tama ba na akong spelling, no? Sa dihang adunay mga adversity, dili siya ka sulod. Dili siya makapasok sa imuhang kalag. Nganong dili man siya makapasok sa imuhang kalag, na kay mga problem-solving device nga imong gina-apply sa mga circumstances sa imong kinabuhi. Nganong kusog ang iko, no? Tungod kay na kay problem-solving device. Magamit nimo ang problem-solving device sa tanang mga adversities.
Halimbawa, unsa may mga adversities, halimbawa, calamities, economic problem, mga calamities na sa economic, ibutan na to sickness, o mga adversities na siya. O ibutan na to unemployed, walay trabaho. Di ba samok kayo na siya sa imuhang panguna-una? Kung naay mga adversities nga sama niya na, kulang ka sa usa ka butang, kulang ka sa bahandi, wala kay trabaho, wala kay kibalo sa imong kinabuhi. Na kay balatian. Mga adversities na siya. Pero ang Diyos, nagasangkap nimo sa problem-solving device. Karon wa nimo na memorize ang problem-solving device. Unsaon nimo pag-apply sa usa ka butang nga wala nimo masabti. Dili ka maka-apply sa usa ka butang nga wala nimo masabti. Busa pag-abot sa adversity, kung wala pananglitan ning problem-solving device, mosulod gyud siya dire. O kung sa metabo sa imong kinabuhi pagsulod sa adversity, pag makasulod siya sa sulod, unsay mahitabo? Stress. Kung ang usa ka magtotoo gani, nagka-stress siya, nagpasabot, wala na apply niya ang pulong sa Diyos sa iyang ginabuhi. Kung ang usa ka magtotoo gani, nagka-problema siya sa usa ka butang, nakasulod sa iyang kalag, nagpasabot nga wala niya gi-apply ang problem solving sa iyang kinabuhi. Kay kung gi-apply niya ang problem solving device sa iyang kinabuhi, halimbawa panalitan, nagkasakit ko, nagkasakit ko. Unsa may akong i-apply? Faith risk drill. Salig ra ko sa Diyos. Makakuha ba ang akong kinabuhi? Makakuha ba ang akong sakit sa akong kinabuhi kung dili tugod sa Diyos? Dili man. Petrus drill. Doctrinal orientation. Ang akong personal love for God, magamit. Kaya gihigog man ako ang Diyos, bisan pa kung sanita mo sa akong kinabuhi. Magamit na ako. Personal love for God. Personal sense of destiny, makatabang na ako. Nga, kung mawala man yung kinabuhi, langit man ko. Occupied with Christ. Nice sharing the happiness of God. Magamit nimo sa bisan unsang mga pagsulay nga dili makasunod ang stress sa imong kinabuhi. Kay once nga ang stress makasunod sa atong kinabuhi, mo na nang usa ka magtotoo nga nagiging karnal. Karnal na siya. Basta nakasunod na ni siya. Dili na siya spiritual niya. Na siya'y pagduha-duha, na siya'y kahadlok, na siya'y kasuko, na siya'y kalagot, na siya'y pagdumot. Nagsunod na tanan ng mga dili maayo sa iyang kinabuhi. Nag-question na siya sa Diyos. So, ang mahitabo sa sulod sa iyang kinabuhi, problema na yun. Dili na makita niya ang pagkagamhanan sa Diyos, ang mahigugmaon sa Diyos, ang magbubuot sa Diyos, di na niya makita siyang kinabuhi. O busa, muadto na siya sa gitawag na tong carnality. O dili sigud siya mubalik sa Diyos pinagi sa paggamit sa 1 John 1:9. Posible mo diretso siya sa gitawag na to reversionism. Reversionism na siya. Ang reversionism is subject na siya sa intensive discipline or divine discipline. Siguro, nakadungog kamog mga tao nga tungod sa kadako silang problema, gikuha nilang ilang mga kinabuhi. Stress na siya.
Kay dili pwede nga ang usa ka tawo magkuha sa iyang kinabuhi kung walay stress sa sulod. Nay stress sa sulod. Wala maagapi sa pulong sa Dios. Wala matudloy sa pulong sa Dios ug unsaong pag-counter attack sa mga adversity sa kinabuhi. Ug busa bisag unsa man nga mga adversities din na economics ba na siya o unsa ba na siya, physical ba na siya, kana siya kung aduna kay pulong sa Dios, dili kana siya makadulot sa imong kinabuhi. Mo nang importante yun, ginabalik-balik din ako nagsulat diri, no? So importante nga ang pulong sa Dios nga itudlo sa inyo ha, kung positibo mo, trabaho sa balaang espiritu ang pagtudlo nga ninyo, pagpasabot, and then gitawag siya pneumaticus hagion. Na naay gitawag na to pneumaticus funeria, no? Ang kalainan nila, ang pneumaticus hagion nagpasabot nga adunay spiritual phenomena. Adunay espirituhanon nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi. Unsa man ang espirituhanon nga panghitabo sa imong kinabuhi? Buti pasabot nga nakay learning, nakay nasabtan. Kaniadto wa ka kasabot niya na pero karon nasabtan nimo. So nay gitawag spiritual phenomena. O sa diyang nasabtan nimo ug imong gituuhan, pagtuo nimo niya na mi-transfer siya sa right lobe of the mentality o diri siya mipuyo sa imong kardiya, heart. O pagpuyo diri sa imong kardiya, mo na nang gitawag siya epignosis. E-P-I-G-N-O-U-S. Epignosis. Nagpasabot, full knowledge. Ang bot niya pasabot, full knowledge. Dili lang ang butang imong nasabtan, kundili ang butang nga imong nasabtan, imong gituuhan. Busa pagtuo nimo, mipuyo siya dinha sa imong right lobe of the mentality. O pagpuyo sa imong right lobe of the mentality, dili na jud ka makalimot niya na. Para sa inyo karon, kinsa may nagtuo dinhi nga luwas na? Tanan, no? Ngano nagtuo man ka nga luwas na ka? Tungod kay ka nga, nagsulti man ang bersikulo pastor sa Romans 8:38-39. Na sa mo diri. Nagsulti man ang bersikulo pastor sa John 10:28-29 nga wala na makaagaw na ko gikan sa iyang mga kamot. Sa pa na? Acts 16:31 nagaingon man niya na. Og ang 1 John 5:11-13 nga nahibalo ko nga dili na gyud ko matupa sa linaw nga kalayo kay gisaad man sa Dios ko na nakoy kinabuhing dayon. So na sa imong right lobe of the mentality ang eternal security, ang 8 approaches of eternal security na sa imong kalag. Pero kung nagduha-duha pa ka sa imong kaluwasan, muing ka nga basig makasala kung magdi na pug ko maluwas, nagpasabot nga adunay problema sa imong spiritual life. Kaya dapat gyud mahimong establish ang imong kasiguruhan sa imong kaluwasan. So, mao ginano diri ginato papuyo ng pulong sa Dios. Gitawag kini siya og problem solving devices. Ug nailaing termino nga gitawag nini is gitawag og FLAT. Gitawag ni siya og sa sundalo pa FLAT, front line of troops. Morning naguna nga mga gitawag na to kasangkapan na to. Nga atong ginagamit aron nga kita magmadaugon sa atong Christian way of life. Front line. Mao gini siya tubangan. Karon kung wala to na nasabti, unsaon na lang. No? Siya ra bagyoy, og sa gubat pa, siya gi front line. Siya gi number 1 nga depensa.
sa imong kinabuhi. Nganong nagkabalaka man ka? Unsa may imong gikabalakan? Unsa man ang imong Dios? Gamanan? Unsa man imong Dios? Makagagahom? Dako? Gamay? O unsa man ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi? Makadawat ba ka sa kabubuton sa Dios o dili ba? Gwapo ba ang imong kabubuton kaysa kabubuton sa Dios? So, importante nga masabtan nato kana siyang tanan. Okay, so murag wala man mo ipangutana sa doctrine sa grace, no? Well, nahuman na kita sa mga subjects diri nga kung gibutang sa FIDE folder number 2, mo kini mga subjects nga ato nang na-take up, no? Parening doctrine of God, doctrine of Christ, doctrine of grace, then nakita karon sa the doctrine of the Holy Spirit. Importante nga masabtan nato kini siya. Tungod kay adunay mga usay nagunahuna nga ang Holy Spirit is just only an active force, no? But sa atong pagtulunan, ang Holy Spirit also is part of the Godhead. O kaning ginatawag nato part siya sa Trinity. He is God, no? The Holy Spirit is God. The personality of the Holy Spirit is unique. For He is not just a person alone, but He is also God. Diyos ang Balaang Espiritu. Sa tulo ka personas, ang Balaang Espiritu mao ang ika-third person of the Trinity. Una nini, ma-probe sa iyang pangalan, the word holy is addressed to God alone. When we talk about balaan, yes, naka-address lang na siya nga to sa Diyos, no? For God is righteous from eternity past towards eternity future. Therefore, God the Holy Spirit is God and co-equal to the other person of the Trinity, for He is also holy. Mo ni makita sa Acts 5:3-4, Acts 5:9, 1 Corinthians 6:19. Now, kung atong pagkapapaon kini siya, ang God the Father, God Father, God Son, and then God the Holy Spirit. Nagtuota nga sila, pareha lang sila og kinaiyahan. Sel, Junior, ay, mao gihapon. Sel, Junior, O, ay. Og the same sa Holy Spirit. Tama din. Sel. Og mo ka na nga nagatuo kita nga ang Balaang Espiritu, God po siya. Tungod kay og unsa ang kinaiyahan sa amahan, kinaiyahan sa anak, mo po ang kinaiyahan niya. Pag moingon kag holy ang God the Father, holy po ang Spirit. Pag moingon kag eternal life ang Father, eternal life ang Son, eternal life po ang Holy Spirit.
Kung muing kag love ang Father, love po ang Son, love po ang Holy Spirit. Pag justice ang Father, justice po ang Son, justice po ang Holy Spirit. O padulong na din sa katapusan sa veracity, absolute truth. Omnipotent, omnipresent, omniscience, immutability, o veracity. Pareha silang tanan. Righteous ang Father, righteous ang Son, righteous ang Holy Spirit. O busa, nagatuo kita nga siya gyud ang ikatulong persona sa Trinity. So diri sa Acts 5 atong nakita dinhi mo kining katong nahibalo siya. Nahibalo siya bisan man sa kahimtang nila ni Ananias o Sapphira. Atong basahon. Sa Acts 5, 3-4. Apan si Pedro mingon kaniya, Ananias, naunsa bang giyawaan man pagayon ni Satanas ang imong kasing-kasing? Aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta. Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Ug sa gikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kuno sa imong buhaton sa halin ini? Naunsa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing? Ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Na kinsa may gibakakan ni Ananias dinhi? Ang Holy Spirit. Mato pa niya, ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. And this is talking about the Holy Spirit. So ang gibakakan ni Ananias dinhi mo ang Holy Spirit. And then sa verse 9, sumpay po din sa verse 9, og si Pedro mingon kaniya, naunsa bagayod nga nagkasabot man kamo sa pagtintal sa Espiritu sa Ginoo? Espiritu sa Ginoo is the Holy Spirit. No? Espiritu sa Ginoo. Basta makadungogan mo Spirit of God, it talks about the Holy Spirit. So pamati, ana-ana sa pultahan ang imong mga tiil. Ang mga tiil sa mga na naglubong sa imong bana. O ikaw pagayayungan usab nila paingon sa gawas. Patay ko ni silang duha. Ano man, wala sila nagbakak sa tao. Ay ang gibakakan unsa? Ang Diyos Espiritu Santo. Now, padayon kita. Sa 1 Corinthians 6:19, nagahiskot din ha may tungod sa your body is the temple of the Holy Spirit. Busa, dili na to atong basahon, parang mas nindot manggod. 1 Corinthians 6:19. Wala ba kamo masayod nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So dili ba ka magatuo nga ang balaang Espiritu omnipresent siya? Nganong omnipresent man siya? Kung ikaw magtotoo, siya magtotoo, ug ako magtotoo, ug ang balaang Espiritu naa nagapuyo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Your body is the temple of the Holy Spirit. So kung templo day ang imuhang lawas sa balaang Espiritu, templo na tong tanan, pareha sila sa Diyos nga Amahan, kaya ang Diyos nga Amahan nagpuyo po sa tong kinabuhi. Ang Diyos nga Anak anapod sa tong kinabuhi. O ang balaang Espiritu napod sa tong kinabuhi. Di ba? Ug busa pag-abot diri sa verse 20, kining verse 20 importante ning masabtan nato, no? Kay mo ni siyang magpugong nato ngadto sa mga pleasures kinabuhi.
1 Corinthians 6:20. Gikan sa 19 ka na siya, padulong na sa 20. Then, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa, himayaan ninyo ang Dios sa inyong lawas. Buti ipasabot, ang imong lawas, templo sa balaang Espiritu. O dili ka makaiskapo nini, bisag asa ka mo adto. May mga tao nga magtago-tago. Dili lang sa inom sa bisyo, bisag sa unsang mga bisyos kalibutan, magtago-tago sila. Pero kung nahimo silang Kristohanon, ang balaang Espiritu nasa sulod silang kinabuhi. Maulaw ka gyud sa balaang Espiritu nga nagpuyo sa imong kinabuhi. Magbuhat ka og pagpakasala. So kung ikaw doktrinado, nagatubo nga sa pagkahamtong, dili ikaw makaako sa pagbuhat sa pagpakasala. Tungod kay nahibalo ikaw nga ang balaang Espiritu naa diay sa sulod sa imong kinabuhi. Nahibaluan ikaw sa imong mga ginabuhat. Og dapat dili nimo hugaw-hugawan ang imong lawas. Mabito na sa verse 18, gisulti dili sa verse 18, munaog tag isa ka bersikulo pababa, likay ang pakighilawas, ang tanang ubang sala, nga pagabuhaton sa tao anaara sa gawas sa iyang lawas, apan ang taong maghilawason, nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Nagapakasala siya sa iyang kaugalingong lawas. Pagabot sa 19, mo nang gingon siya nga, wala ba kamo masayod nga balaang Espiritu nasa inyong kinabuhi. Your body is the temple of the Holy Spirit. Mabisan man sa 3, no? 19 gyapon, mo gyapon ang isgutan din na. Your body, 3:16. Your body is the temple of the Holy Spirit. Naog ta og tulo ka bersikulo, no? Sa 3:16 nagingon dinhi, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios og nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang temploha mao kamo. Now, pamati ha. Nakadungog na ta sa pulong sa Dios karon. Nadunggan na nato ang pulong sa Dios karon. O ang balaang Espiritu di ay nagpuyo sa sulod nato. We are the temple of the Holy Spirit. O unsay ang giingon dinhi sa verse 17, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios. So unsang paagi nga mulaglag sa templo sa Dios? Magpakasala. Kung adunay usa ka magtotoo nga gipuyan sa balaang Espiritu, unya iyahang pagalaglagon. Unsay iyang sulti dere, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kaya ang templo sa Dios balaan ug kanang temploha mao kamo. So, okay lang kung wa pa nimo nasabti kining doktrinahan no? Pero nakadungog na kanining doktrinahan nya imong hugaw-hugawan ang templo sa Dios, magbuhat ka sa mga kasalanan nga batok sa balaang Espiritu, magbantay ka kay ang pulong sa Dios pagalaglagon jud ka. You learn doctrine. Nakakato na ka sa doktrina. Ug busa kinahanglan nga ang doktrina ikinabuhi gid nato. So, padayon kita sa life ni Ananias. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it under your control? Why is it that you have conceived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. So, dili ta pwede magbakak sa Holy Spirit, no? Atong tanaw ng atong kinabuhi nga kanunay
gitawag nakasalalay, nakasunod diya sa giya sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Now diri number 2, another significant reference in the name, the Spirit of our God sa 1 Corinthians 6:11 o bisa man sa 1 Corinthians 2:11. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Ginabalaan ta, no? Na duha ka bukyang gi-mention diri. Ginabalaan, ginamatarong kita sa pangalan ni Hesukristo o ginabalaan usab kita in the Spirit of our God. The Spirit of our God is the Holy Spirit. So even so, the thoughts of God, no one knows except the Spirit of God. Sa 1 Corinthians 2:11. So many Bible scholars, mga Bible scholars na nino, strongly believe that the praise and in the Spirit of our God talks about the third person of the Trinity. Walay lain silang gisgutan din. Basta the Spirit of our God, it talks about the third person of the Trinity, and that is the Holy Spirit. So this is our sanctification to the working power of the Holy Spirit. Mao nang ginabalaan yun kita sa balang espiritu. Mao kana nga in preparation sa pagbalik sa Ginoo, ang mga magtotoo gyud, no? Mahimo kita nga prepared, ready kita. In fact, naigisgutan din mahimo kitang blameless sa pagbalik sa Ginoo. Wonderful promise of Jesus when He used the name another helper. Kini pod gigamit ni Jesus Christ kini sa John 14:16. According to Charles Ryrie, usa kini siya ka theologian usab, professor sa Dallas Theological Seminary. Mo ni silang nagasunod ni Lewis Sperry Chafer. Pagkawala nila ni Chafer, mo ni silang napuli, Ryrie. The word another means another of the same kind. In other words, if Christ is God, then the Spirit, the other helper of the same kind, is also God. So mo ning gisgutan niya diri, He will send you another helper. Bot na ipasabot, kung mawala man ko, kung biyaan taman mo sa kalibutan, ayaw mo kahadlok o katingala. Kaya akong ipadala kaninyo ang another helper. O ang another helper ngayang ipadala is one of the same kind. Kung kinsa man ko, mo po na siya. Kung powerful man ko, powerful po na siya ang akong ipadala nga kaninyo. O kinsa man na siya, He is God. Mo ning gingon niya din and I will ask the Father, and He will give you another helper. Another helper is the same power with the Lord Jesus Christ and with the Father, that He may be with you forever. Magpuyo siya nga ni kanato sa walay katapusan. Nawan nita karon sa iyang mga nabuhat. Prove by His works sa creation. Here we need to understand the plural Hebrew word for God, Elohim, sa Genesis 1:1. Kung sa gisulti sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Now, ayaw say pa, nga paggamit ni og pulong nga God, isa raman na. Pero sa Griego, gitawag siya og Elohim. Elohim. Pag makakita kanini nga word, Elo, nya nadugangan og means plural. Plural. Wala may plural nga usa lang. More than one magid ang plural. So pag-ingon din in the beginning, God, sa tupa na diha ang God the Father, na diha ang God the Son, ug na diha ang God the Holy Spirit. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, involved ang Holy Spirit. Na ang God the Father, na ang God the Son, ug na ang God the Holy Spirit. Ngano man, nagagamit man siya og word nga Elohim. O ang Elohim is a plural Hebrew word for God. Plural. Di gini mo na matuis.
Bisag moadto ka sa Hebrew niya na ug basahon nimo ng word nga Elohim, plural gyud ang nakabutangan na dito. Buti pasabot more than one. Di man siya ma-plural kung usa lang, singular man ang usa lang. Wala may lain din na singular ug plural man lang na. Pagka sa singular, pag plural, to pataas din na, plural na siya, no? So, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang God din involved ang three persons of the Trinity. Sa creation of the universe, the Hebrew word Elohim verifies the existence of the triune God. So, tulo. Triune, ang tulo nga nagkahiusa. When the scripture declares that Elohim created the heavens and the earth, it asserts that all three persons had a part in creation. Apil sila. And one of which is the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Newport, commenting on Genesis 1:2, gives a thoughtful understanding that the Spirit of God, in this verse, absolutely none other than the Holy Spirit, is here under consideration. Wala gilaing gituuhan sila nini, Holy Spirit God. It may require the full light of the New Testament revelation to enable us to discern that the Spirit of God here is the same as He who is in the New Testament is sent to be the Holy Spirit. Sa Luke 1:35, ubisan man sa 2 Peter 1:21, sa pag-inspired niya sa pulong sa Diyos. All Scripture is God-breathed. No? Now, padayon kita, Newport, Exposition of Genesis, makita kini siya sa Wartburg sa 1942. No? Sa pagbuhat sa tao, creation of man, another significant reference to the Trinity in the Old Testament is the use of the pronoun as. Ngano nagamit mo siya pronoun as? Kini, plural. Karon nagamit mo siya word as. Asa man kamangitag as nga isa lang. Nga sa grammar, pag magamit ganig pronoun nga as, they, nagpasabot nga there, nagpasabot nga daghan gina sila, no? More than one gina sila. So dili nagaingon, let us make man in our own image. Pag yun let us. Nganong gigamit ang as? Kung usa lang siya, muingon na lang siya nga, I will make man. Pero nganong let us. Let us made man, let us make man in our image. Sa Genesis 1:26 to 27. In these words, the counsel of the Trinity is implied, and no doubt that the one of them is the Holy Spirit. So Elohim created man in His own image. In the image of God, created He him. Sa Genesis 1:27. So similar conversation among the members of the Trinity are recorded in Genesis 3:22. O bisan man sa Genesis 11:7. O sa Isaiah 6:8. And even in the book of Matthew during Christ's baptism. Now, wala ba mo natingala niya na sa baptism ni Jesus Christ? Na God the Father nga nigawas nga tingog, na God the Holy Spirit nga mitungtong sa iyang abaga, og naa si Jesus Christ nga diin gibautismuhan. The Trinity was manifested sa Matthew 3:16 to 17. So, aside from that, when Jesus commissioned His disciples, He told them to baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kung dili man lang kabahin ang balaang Espiritu, nganong pagabautismuhan ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Apil yun ang Espiritu Santo. Si Jesus Christ ang naga-commission niya na. So all of these are strong facts that the Holy Spirit is God and part of all the basic facets of creation. And then proved by His characteristics. The Spirit possesses divine attributes. The same with the Father and the Son. Ako na nang gisulat din ha. The Holy Spirit is sovereignty. The Holy Spirit's sovereignty divides to every man's gifts several as He will. Sa 1 Corinthians 12:11 o bisa man sa Hebrews 2:4.
Also, the Holy Spirit is eternal life. Mamatay ba ang Holy Spirit? No. The Holy Spirit is eternal life. No beginning and no ending. The Holy Spirit is also love. The Holy Spirit love is demonstrated in revealing salvation. Siya ang nag-reveal sa salvation sa tanang tao. Sa John 16:8 to 11. He will convict the word concerning sin, concerning righteousness, and concerning judgment. Sin because of your unbelief, righteousness because I go to the Father, and judgment because the ruler of this world was already been judged. So, trabaho ka na sa balang espiritu. Justice, perfect justice, unfair, absolute righteousness. The name of the Holy Spirit reveals these facets of His character. Omniscience, the Holy Spirit searches all things, even the deeps of God. So siya ang nakasusi sa tanang mga butang, even the deeps of God. Omnipresence, where can I go from the Spirit? Or where can I flee from Thy presence? So the Holy Spirit is everywhere. Omnipotence, the Holy Spirit is all-powerful. Mabuhat po niya ang tanang mga butang. Immutability, the Holy Spirit is faithful to indwell the believer forever, sa John 14:16. And then, veracity. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. John 16:13, John 15:26, John 14:17, 1 John 5:6. So, absolute truth. All of the characteristics of God are not manifested at one time. The essence of light illustrates this principle. All colors are present in a white ray of light. The essence of the Holy Spirit are intact, but manifested in several ways, no matter what you may see, under various circumstances. So, ang iyang illustration diri sa light, no? Pero, ang light man God, atong nakita, nasa yung mga different colors, no? O, naisa ka illustration po nga pinakasayon din na, ang itlog, no? Ang tawag nimo sa itlog, itlog siya. Pero ang itlog is composed of, ang saman, number 1 is, tipaka, katong iyahang, kung sa tawagan ng puti-puti niya, ha? O, langit-langit, anina katong iyahang yelo. Usa ka itlog, pero tulo sila ka components ang nasa sulod, no? The same principle, usa ka Diyos, we believe in one God. Ayaw nang gigsulti nga 3 atong gods, no? Dili na basig mo to. Tulo lang itong itulo ni pastor na napakong nga na, no? Isa lang ang atong Diyos. But nag-exist ang atong Diyos sa tulo ka personas. Father, Son, and Holy Spirit. Okay, so prove by being equally associated with other person of the Trinity, no? Sa Matthew 28:19, Matthew 3:16, 17, o bisa man sa 1 Corinthians 13:14. So katong maingon siya, go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit dili pa God, dili na lang niya i-appeal diri. Baptizing them in the name of the Father and the Son. Tama ba? No? Pero nga nung gingon pa yun, and the Holy Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit are a strong evidence for the concept of the Trinity of God. One God, the name who subsists in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Each of 3 is distinguished from the others. Each possesses all divine attributes. Yet the 3 are one in essence. Usa lang, pareha lang ilang kinaiyahan. Usa lang, na mo na nakapausa sa Diyos. That includes the Holy Spirit. And after being baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove, coming upon him. Behold, a voice out of the heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Mabitaw nang usahay ka ng na mga magtudlo nga ang amahan o ang anak maura. Sama ra nila nga gipabakakon si Jesus Christ ug ang amahan. Ngano man, dili pwedeng mamakak ang amahan.
sa dahing gibautismohan si Jesus Christ, ang amahan mingon siya, "This is my beloved son. Kini ang pinalangga kong anak. Kaniya may kalipay ako." Kung siya man ang dito si Jesus Christ, mingon na siya nga, Ako na kanang gibautismohan din na, pero dili nga na pagkasulti. Matud pa niya, "This is my," nagamit siya og pronoun. "This is my," akong pinalanggang anak, in whom I am well pleased. So, na si Jesus Christ, ang God the Father ang nagsulti, dili pwede nga mamakak ang God the Father, dili po pwede mamakak si Jesus Christ. Di ba Jesus Christ mingon mo siya, "Father, into thy hand I commit my spirit." Kung siya man ang dayang Father, nganong i-commit pa niya ang iyang spirit nga siya man dayang Father? Unsa nagpaka-hipokrito ba day siya? Nahibalo ba yata nga why hipokrito ang Dios? Dili pwede magpa-hipokrito nga Father, nga siya detong Father. So dili pwede. Pag yun niyang Father, iyan yung gi-recognize nga na Father sa taas. Amahan sa imong kamot, itugyan ko ang akong espiritu. So, padayon kita. Ato na lang humanong gamay. After being baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove. The Spirit of God, katong, ambot nakakita mo sa public life of Jesus, no? Mitungtong siya nga baga. O pagtungtong siya nga baga, ang tingog din sa mahan sa taas, mayong, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Matthew 3:16-17. Kung nagtikap man. So this is the first clear expression of the concept of the Trinity. The voice from heaven represents the Father. The descent of Spirit, like a dove, represent the Holy Spirit, and the presence of Jesus Christ represent the Son. So ang three persons of the Trinity naa niya ng panahon na. So according to Ryrie Study Bible, this is a clear witness to belief in the Trinity. It was declared several times in the Scriptures, found in 2 Samuel 23:1-3, Isaiah 48:16. Pwede ninyo nang ma-take note, makuha, para ma-review ninyo sa inyong balay. 63:7 ngadto sa 10, Matthew 28:19, John 10:30, ako gang amahan usara, Acts 2:32-33, 2 Corinthians 13:14, 1 Peter 1:2. Taghan pa ang mga bersikulo. And this was affirmed in the Old Testament, the use of the plural Hebrew word Elohim in Genesis 1:1, the use of plural pronoun as for God in Genesis 1:26 and Genesis 3:22. To deny the concept of the Trinity is to deny the deity of Christ, the deity of the Holy Spirit, and the credibility of the Scriptures. So kung dili man ang tao mo tuo sa Trinity nga ang God nag-exist siya sa tulo ka person, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, sama ra nga gi-deny niya ang deity of Christ, ang deity of the Holy Spirit, and the credibility of the Scriptures. I just hope nga klaro na sa tuwa ng Trinity, ha, no? Daghan pa tayong pagatunan dire, no? Siguro di pa nato mauman kini taas-taas kini nga doctrine ng Holy Spirit, no? But ang atong time taas na gyud kayo. Dinhi lang sa tataman sa atong pagtuon. Ipadayon nato kini siya sa sunod nga Domingo.